may nababasa ko, ang sabi doon, wala kang concern, wala kang pakialam kay Annalyn. Ha? Bakit? Nakakasama niyo ba ako? Hindi naman ako nakakasama. Hindi na nakapagpigil itong si Dindo Caraig na maglabas ng kanyang damdamin patungkol sa mga issue at sa mga comments at post patungkol sa Lindo at kay Dindo Caraig, na tila baga sinasabi ng ilang mga bashers na wala daw pakialam itong si Dindo kay Annalyn. Nagsimula at talagang dumingas ang issue na ito nung nagkaroon po ng video itong si Sherwina na ipinost niya sa kanyang page na umiiyak si Annalyn. Pero paglilinaw ni Dindo, panoorin natin to. Talaga ng mga nangyayari kay Annalyn, monitor ko po yan, okay? Kahit hindi niyo po sabihin sa akin, nanonood po ako, silent viewers po ako. Silent viewers po ako ni Annalyn ko. Diba? Tapos, excited na ako kasi sa isang araw, magkasama na kami. Nilinaw ni Dindo Caraig na kahit hindi sila magkasama nitong si Annalyn, ay he make it a point na talagang nakakapanood siya at nakikita niya kung ano yung mga nangyayari or nagaganap dito kay Annalyn. Matatandaan ay sobrang nag-alala nga itong si Dindo nung sila po ay papunta ng Bicol, dahil sinabi nga ni Kuya Juban sa kanyang Facebook page na parang nasalubong nila ang bagyo that time. At isa rin sa mga statement ni Mr. Dindo Caraig na nagpakalma sa mga manonood ay ito, panoorin natin. Diba? Magkasama na kami. Kahit kayo, kung miss na miss nyo na kaming dalawang makita, ako sabik na sabik din ako, diba? Pero ang ayaw ko lang po sa lahat ng tao diyan, na akala nyo po ay lahat po talaga ng galaw ko ay para kay Annalyn lang. Hindi. Kasi may mga ginagawa po ako sa aking buhay. Nilinaw ni Mr. Dindo Caraig na kahit nga nagkakamabutihan sila nitong si Annalyn, ay hindi naman po pwedeng palagi lang silang magkasama. Totoo naman po yung sinasabi ni Dindo na may sarili rin siyang buhay, may sarili ring buhay si Annalyn. Dahil kahit gustuhin man niya na palagi silang magkasama ni Annalyn, pero may mga other plans sila talaga na halos hindi sila magkasama. Kaya naman, maintindihan din naman natin yung mga fans na parang namimiss na rin natin ang Lindo. Kasi nga sila po yung nagiging stress reliever ng ilang mga OFW na nanonood po sa kanila. Ito pa, panoorin natin. Merong nakikita ko nagko-comment, sumunod ka doon sa ano, utusan nyo ba ako? Diba? Sinusweldohan nyo ba ako? Pinapakain nyo ba ako? Hindi, para utusan ako ng ganyan. Diba? Ang hirap nyo naman sa ganyan. Parang gusto nyo bawat galaw, gusto nyo sa kung ano sabihin nyo, yun ang susundin namin. Mali naman kayo, diba? Ipinaliwanag niya sa kanyang mga followers at sa lahat ng kanyang mga fans/bashers na hindi siya pwedeng or hindi pwede na porkit bilad at porkit sila po ay mga social media influencer, ay ganun na lang po kung utusan sila ng ilang mga fans. Actually, totoo naman po talaga yung sinasabi ni Dindo na parang hindi nyo naman talaga sila pag-aari, no? May sarili-sarili silang buhay at tanging sila lang po yung nakakaalam kung paano po sila nagko-connect ni Miss Annalyn. Maaaring may mga ginagawa po sila na hindi na nila nilalabas sa social media. Ito pa. Yung demanding kayo, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan sa iba diyan, mga chismosa, di ba? Nakakagigil din minsan sa mga napapanood ko, sa mga nagko-comment, tapos sa mga nagla-live, yung alam mo yung hindi sila dadalong isip na mag-comment na ganun. Kung ano yung gusto nilang sabihin, sasabihin talaga nila, yung kahit masama na, at kahit makakasakit kayo ng tao, di ba? Go lang kayo ng go, kahit hindi nyo alam na makakasakit na kayo ng tao. Diba? Nakakaano yun. Peace off na nga itong si Mr. Dindo Caraig sa lahat ng mga, lalo-lalo na po sa mga influencer na gumagamit ngayon sa pangalan nila, na may mga pagkakataon pa nga na nagla-live sila na ang kanila pong topic ay si Dindo at saka si Annalyn. Nung umingay po ang pangalan ni Dindo at ni Annalyn, mas dumami po yung mga bashers na kasing dami na rin po ng mga supporters. Sometimes, pati po yung mga supporters ay nagiging bashers na rin. Kaya naman, hindi na rin na itago pa ni Mr. Dindo Caraig yung kanyang mga heartaches, no, sa kanyang mga napapanood, sa kanyang mga nababasa. Actually kasi gusto lang pong ipaliwanag at gusto lang po na iparating ni Dindo Caraig na kahit sila po ay kilala ng maraming mga Pinoy, ng maraming mga tao dito sa Pilipinas, may humans pa rin sila, tao pa rin sila napapagod, tao pa rin silang nasasaktan, tao pa rin sila na na-offend sa mga nababasa nila.
Pero katulad ng lagi kong sinasabi, bilang isang public figure ay talagang possible na mangyari yung mga ganyang bagay na parang kapag po ang yung buhay ay bilad na bilad sa social media, hindi po maiiwasan na pakialaman yan ng ilang mga nakakakilala sa'yo. So ang kailangan lang gawin ni Dindo ay magpakatatag po siya at talagang kailangan niya maging strong dahil mas marami po siyang pagdadaanan kasama si Analing. Kaya naman ito ang assurance na ibinigay niya sa lahat ng mga nag-aabang sa pagkikita ni Analing at ni Dindo Caraig, no? So, panoorin natin ito. Nakakagigil talaga mga moms. Alam mo, kung kayo gigil na gigil na makita si Analing, lalo na ako pa ba? Diba? Gusto ko na siyang makasama. Gusto ko na siyang mayapos. Gusto ko na siyang mahalkan. Yun. Diba? Kahit nga nandito ko sa Batangas, diba? Kahit nandito ko sa Batangas, siya din iniisip ko din siya. Diba? Tsaka alam niyo yung hindi naman laging pwedeng magkasama kaming dalawa. Nagpapamiss muna din kami sa isa't isa. Diba? Nilinaw ni Dindo Caraig na hindi totoo ang ilan sa mga isyong nagkakalat na parang wala siyang pakialam kay Analing kapag sila ay magkalayo. Nilinaw niya na kung namimiss nyo na makita ang Lindo na magkasama, how much more si Dindo at si Analing. So this time, siguro po ang pwede natin gawin is unawain natin yung kanilang sitwasyon. Dahil may kanya-kanya silang plano sa buhay, may kanya-kanya po silang sariling buhay na kailangan nilang harapin. So, hindi po lahat ng pagkakataon ay palagi po silang magkasama. Kasi guys, kung pilitin naman po na sabihin na, huwag naman ba siya, huwag nang intindihin mo sinasabi nila. Pero ako, kahit sabihin ko, parang ina-appreciate ko kasi yung mga nagko-comment ng mga goods. Hindi mo masasabi na may magiging makikita akong comment ng masama. Siyempre, ganun talaga. Pero over, diba? Tapos minsan gagamit ng anonymous. Nakikita naman, diba? Alam mo yung, oh my God. Ayon kay Dindo Caraig, marami pong nagpapayo sa kanya na wag niyang or deadmahin niya lang yung mga bashers. Pero bilang isang social media influencer ay talagang panghihimasukan ng ilang mga tao yung kanyang buhay. At talagang halos lahat po ng mga nagmamahal sa kanilang dalawa ay talagang magkokomento or magbibigay po ng comment para sa kanilang dalawa. Pero yun nga, katulad ng sinabi ni Dindo Caraig, unawain natin that they are only humans. May kanya-kanya silang buhay na kailangan nilang harapin. May kanya-kanya silang pamilya na kailangan nilang harapin. Mr. Dindo Caraig abay tinawag ni Mr. XB ng walang kwenta. Panoorin Wala natin. ko yung wala kwenta si Dindo, mabait, bakla yan. Re-rewind. Kung totoo kayo. Sa panibagong live na ginawa ni Mr. XB kasama ng ilang mga vloggers and content creators, dito niya po paulit-ulit na sinasabing wala daw di umanong kwenta itong si Dindo Caraig at bakla daw ito. So, sa napapansin at sa mga observation po natin dito is parang gamit na gamit ni XB maging ng ilang mga vloggers na ito ang pangalan ni Dindo at ni Analing. Talagang hindi sila nag-move on dun po sa issue kung saan parang tinuturo nila or parang ginagawa nila ng issue itong si Dindo Caraig, sinisira nila sa social media. Pero ang mga followers at ang mga supporters nga ng Lindo ang nagtatanggol dito ng live. Meron pa nga pong isang nagsabi doon na dapat daw itong mga kasama ni XB sa kanyang mga live at yung mga vloggers na kumukop-kop ngayon kay XB ay dapat ipagamot si XB. Dapat po kasi talaga nag-undergo ng psychiatrist itong si XB dahil po sa mga kinikilos niya. Kasi medyo may mga pagkakataon na umiiyak siya, may mga pagkakataon naman pagkatapos niyang umiyak ay sabayan naman niya ito ng pagtawa at pagkanta na bagay na isa sa mga manifestasyon na talagang kailangan nga ni XB ng espesyalista para sa kanyang mental health. So, bagamat sa mga pagkakataong ito ay magkalayo nga si Dindo at si Miss Analing ay hindi naman po tumitigil yung kanilang komunikasyon at nakikita natin sa ilang mga posts ng kanilang mga kasama na tila baga nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Pero sa pagkakataong ito ay ginagamit nga ni XB yung mga times na magkahiwalay si Dindo at si Analing para talagang mag-live siya araw-araw. May mga pagkakataon din na parang magsusorry siya or mag-apology siya sa mga bashers at lilipas lang ang ilang araw ay babalik na naman siya sa dati. Kaya naman meron din pong isang vlog na ipinost na nag-garner na po siya ng napakaraming views
kung saan ay makikita mo na kinakaawaan itong si XB. Panoorin natin to. Ginagawa mo rito ngayon. Wala nang gana kasi. Wala nang gana. Di ba, ang dami nagawak sa'yo ng mga vlogger Nakaraan, mga nagpo-post, nagmumulp kayo. Ano nangyari? Iniwan ka? Oo, malungkot lang kasi. Baka naging pasaway ka. Kasi hindi lang iwan si Annalyn. Si Annalyn na naman. Shh ko po, Annalyn ka na naman. Hindi ka na nagbago. Ang dami-dami naman. Kapansin-pansin na kumukuha ng sympathy itong si Mr. XB sa lahat ng mga followers at sa lahat ng mga viewers po nila sa kanilang live at ilang mga content na ipinopost po dito sa Facebook page nila. At the same time, ang pinaka hindi maganda dito is lagi po nilang binabanggit at minsan pa nga part po ng kanilang title yung pangalan po ni Dindo at saka ni Annalyn. Bagay na kinagagalit ng ilang mga supporters na tila baga sinasabi rin ni Kuya Joban na parang hindi ba sila marunong gumawa ng mga content na hindi nila babanggitin ang pangalan ni Dindo at ni Miss Annalyn. So isa yan sa mga talagang issue na nire-raise up po dito po sa social media because many times na parang sinistain kasi nila yung credibility ng isang Dindo Karaig. Wala na po silang ibang sinasabi sa publiko kung hindi yung gender identity nitong si Mr. Dindo na bagay na hindi naman po itinatanggi ni Dindo Karaig. So, better yet, kung may mga ganitong chance na parang napapanood at dumadaan sa inyo, sa news feeds po ninyo yung mga ganitong bagay, is talagang marami po ang nagpapayo dito sa mga vloggers na ito na dapat daw, imbis na parang magdedwell or parang doon na lang talaga na stop na yung buhay ni XB sa pag-iyak, sa pagkanta, at sa paghahabol nga kay Annalyn, ay dapat turuan po nila ito pong si Mr. XB na talagang ayusin yung kanyang buhay. Kasi naging palaboy kasi siya kung saan po siyang mga vlogger sumasama at ginagamit po siya sa kanilang mga Facebook. Syempre po dahil sa XB, dahil kilala siya, hindi dahil sa sikat siya, but of course kilala siya. Pag pinapanood siya talagang pinagtatawanan, tapos talagang nililibak yung pagkatao niya. Imbis na buuin niya yung kanyang dignidad dito sa social media, mas lalo po siyang lumulubog dun sa mga taong kasama niya. So nakakaawa lang yung mga ganitong pagkakataon, kaso nga lang si XB rin mismo ay pumapayag na magpagamit sa lahat ng mga vloggers na ito. May mga chances nga po na meron pong isang mga grupo ng mga vloggers na parang tinuturuan siya or tinutulungan siya to glow up. No, pero eventually ay iniwan din ito ni XB. Pumunta rin siya sa mga iba't ibang mga vloggers na gumagamit sa kanya. Kaya nga sabi po ng isang vloggers na nakasama niya na tumulong sa kanya, mas gusto daw ni XB na siya po ay magpalaboy-laboy. So, ito ay isa sa mga ebidensya at isa sa mga manifestasyon na talagang hindi po magiging maganda ang buhay ni Annalyn kung nandito pa rin siya sa maling tao. Kaya tama lang po yung naging desisyon niya noon na talagang iwanan na ng tuluyan itong si XB dahil talagang walang magiging magandang kinabukasan siya dito. Pero ngayon, nakikita natin kung gaano kaganda yung takbo ng karera ngayon ni Annalyn dito sa social media dahil talagang marami pong mga content creators ang kasama niya ngayon na sumisikat dahil sa kanya. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!